Bago pa po ang salubong sa bagong taon, nagkasunog sa Tondo, Maynila. 5 batang magpipinsan po ang nasawi. Balita hatid ni Bam Alegre. Sa ikalawa at ikatlong palapag sumiklab ang sunog sa residential property na ito sa Barangay 97, Tondo, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Itinaas ang hanggang ikalawang alarma para rumesponde ang hindi bababa sa 8 fire truck. Masikip ang iskinita kaya nahirapang gumalaw ang mga bumbero. Nagsimula po yung apoy sa second floor po ng 3-story building po. Meron po tayong 3 family po ang affected po. Magkakapatid po sila na nakatira po sa bahay. Magkano ba yung ang estimated damage po natin is more or less 150,000. Nakontrol ang sunog pasado alas 11 kagabi pero tumambad ang trahedya. Patay ang 5 batang nasa loob ng nasunog na bahay. Magpipinsan sila. Iniimbestigahan pa kung paano natrap ang mga biktima. Labis ang hinagpis ng kanilang mga kaanak. 5 po yung mga bata. Dito lang po sila mag-New Year, kaya lang inabot ng gano'n. Tuluyan na apula ang apoy 11:25 bago maghating gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, babalikan pa nila ang pinangyarihan ng sunog para sa mopping operations dahil ayon sa mga naapektuhang residente, may 2 pa silang kaanak na nawawala. We gathered information from the direct witnesses and lately we will go and gather din ng mga ashes, debris and electrical wirings for laboratory examination. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Marami pa rin po ang humahabol na makauwi sa kanilang probinsya para sa pagsalubong sa bagong taon. Sa dami ng biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, nagkakaubusan na ng upuan. Kaya ang ilang pasahero iniinda ang paghihintay ng nakatayo. Hindi naman daw ito problema basta't makabiyahe sila at makasama ang kanilang mga kaanak sa bagong taon. Marami rin po yung mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport. May ilan sa kanilang pauwi rin sa kanilang bayan pero mayroon ding mga pabalik na sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Naka-heightened alert ang mga pulis ngayong salubong 2025. Tinitiyak ng Philippine National Police na nakakalat ang mga tauhan nito para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa gitna ng mga pagdiriwang. Kaya rin nilang sumaklolo sa mga mabibiktima ng paputok at magbigay ng first aid. Maaari silang rumisponde sa insidente ng sunog katuwa ang mga local fire protection unit. Handa rin umunong umalali ang mga pulis sa mga hahabol pang babiyahe pa probinsya para doon mag-New Year. Paalala po muli ng PNP, iwasan na ang magpaputok at pagsusunog ng mga gulong. Huwag ding haharangan ng mga daan o kalsada na maaaring makapagpaantala sa responde ng mga otoridad. Nalubog na naman sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil po sa maulang panahon doon dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Sa Davao City, nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil sa pag-apaw ng Matina River. Binaha rin ang mga commercial district ng lungsod. Napilitan tuloy magsara ng maaga ang ilang tindahan. Apektado rin ng ulan at baha ang Kulambugan, Lanao del Norte. Sinuong ng ilang residente ang baha na abot baywang. Mabuti na lamang at humupa rin ang tubig makalipas ang ilang oras. Ilang bahagi rin po ng General Santos City ang binaha. Nalubog ang mga kalsada kaya pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista, lalo ang mga mamimili para sa media noche. Malaking bahagi ng bansa ang sasalubungin ng bagong taon na maulan ang panahon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, higit na uulanin ang Mindanao. Posibleng heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ilang panig din ng Luzon at Visayas ang makararanas ng ulan sa mga susunod na oras. Bukas, Enero 1, magpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas sa Southern Luzon. Bandang hapon ay ulanin na ang halos buong bansa kabilang na po ang ilang panig ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa mga susunod na oras sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat at Surigao del Norte. Bukas, posible rin ng ganyang klase ng ulan sa Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat. Pinaa-alerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Wala pong bagyo o low pressure area mga kapuso, Intertropical Convergence Zone at shear line pa rin ang magpapaulan ng husto sa bansa.
excitement ang pasilip sa upcoming Kapuso Show sa 2025. Ang kapangyarihan ni Terra ay nakapugli. Napaavisala ang mga Encantadix dahil sa inaabangang teaser ng Kapuso Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. Goosebumps dahil ipinakita na ang Ice Queen look ni Rian Ramos bilang si Metena, ang twin sister ni Cassiopeia at ang main antagonist ng series. Bukod dyan, ipinakita na ang warrior costume outfit ni Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith De Silva at Angel Guardian, nagaganap bilang Terra, Adamus, Flamara at Dea. Kabilang din sa mga dapat abangan sa 2025, ang Lolong Bayani ng Bayan na pagbibidahan ni 50th Metro Manila Film Festival Best Supporting Actor Ruru Madrid. Gulo-gulo dito, bao-bao, ingay-ingay. At least hindi boring. Parating na rin sa GMA Prime ang mga batang riles ni na Miguel Tan Felix, Bruce Roland, Cocoy De Santos, Rahil Birria at Antonio Benzon. Bibida naman si star of the new gen Jillian Ward with Michael Sager sa My Ilonggo Girl. Habang si Herlene Budol naman ay ready na para sa Binibining Marikit with Tony Labrusca at Pokwang. Kulang na yun sa buhay ko. Pinanuan niyo po ng sobra. Si Sofia Pablo naman ang bibida sa Prinsesa ng City Jail with Allen Ansay. Habang sina Camille Prats at Shane Sava mapapanood sa upcoming series na Mommy Dearest with Katrina Halili. Tayo magkakahiwalay ulit. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit umulan, hindi yan alintana ng mga deboto ng Jesus Nazareno na nakiisa sa Walk of Thanksgiving sa Quiapo, Maynila kaninang madaling araw. Balita hatid ni Bea Pinlac. Libo-libong deboto. Pero iisa ang panata ng mga sumama sa Walk of Thanksgiving sa Quiapo, Maynila, ilang araw bago ang pista ng Jesus Nazareno 2025. Hindi nila alintana ang pagbuhos ng ulan kaninang madaling araw. Matapos magdaos ng misa sa Quiapo Church, inilabas ang imahe ng Poong Jesus Nazareno sakay ng dilaw na karosa mag-aalas 12 ng hating gabi at inikot sa mga kalsada ng Maynila. Si John, buhat mula simula hanggang dulo ng prosesyon ang kanyang 2 taong gulang na anak. Gusto ko lang po yung maubog ko yung mga anak ko, kung anong klase ng pamamanatang merong Katoliko. At least ngayon, kahit sa mga anak ko, i-share ko sa kanila kung anong pakiramdam dito. Si Marisa naman bumiyahe pa raw galing Bulacan. Nakayapak silang naglakad sa putikan ng ilan pa niyang kapwa deboto para tuparin ang kanilang panata. Totoo lang po, first time ko lang po. Masaya. Ang sarap sa pakiramdam po. Kahit nahihirapan po kami, tanggap namin yan. Laban kami. Sa amin Nazareno! Binuhay ng musika at mga hiyaw ng mga ihos at deboto ang prosesyon para bigyang pugay ang Jesus Nazareno. Marami rin ang naghagis ng tuwalya at panyo sa ihos na nakasampa sa karosa para maipuna sa imahen bago ito ibato pabalik sa kanila. Nakabalik sa Quiapo Church ang imahen pasado alas 2 ng madaling araw kung saan sinalubong ito ng makukulay na paputok at nagbubunying mga deboto. Kahit nga may konting pag-ulan, nairaos natin ang Thanksgiving procession na taon-taon po natin itong ginagawa. Inasahan ho namin na talagang uulan. No? At napagpasyahan ho namin na umulan man ho o hindi, talaga hong itutuloy. Nagpapaalala ang simbahan na maging maingat sa mga posibleng scam sa kapistahan tulad ng mga hindi otorisadong paghingi ng donasyon at offering. Nasa social media ho ang account ng ating simbahan o di ho kaya mas mabuti, pumunta na ho sila rito sa simbahan para ho personal silang tumulong. Huwag ho silang maniniwala kung meron manong mga mapagsamantala na gumagamit ho ng ating mahal na Senyor para ho mangalap ng pondo. Wala pong katotohanan ito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Tuesday mga mare at pare at ilang oras na lang 2025 na, last day of 2024 na rin today. At nandito tayo ngayon sa Pasay para sa latest sa Kapuso Countdown to 2025.
Dapat abangan ang all-out performances at kantahan mula sa ilang kapuso at Sparkle Stars. Kahapon nga, na-witness ko ang rehearsals ng ilan sa kanila. Gaya ni na Julian San Jose, Raver Cruz, Sania Lopez, Ay de las Alas, Christian Bautista, Kaylin Alcantara, Isabel Ortega, Zephanie at marami pang ibang kapuso. Abangan din ang exciting performances mula sa P-pop groups na Kaya, 1621 BC at P-pop Kings na SB19. Ang host ng Countdown, si MMFF 2024 Best Supporting Actor Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid. Para sa mga makiki-countdown, bubuksan po ang gate ng 6 p.m. at magsisimula ang on-ground show ng 8:30 p.m. Libre po ang entrance dito. Para po sa mga team bahay, mapapanood ang Kapuso Countdown ng 10:30 p.m. sa GMA at GMA Pinoy TV. May live streaming din sa Kapuso social media platforms.